noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigring naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot ay nahulog siya sa isang napakalalim na butas. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre na makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong. Tulong! Tulong! Subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang sa mapaos. Tulong! Tulong! Gutom na gutom at napumapuna ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Alam ng tigre na ito na ang kanyang katapusan. Hanggang sa walang ano-ano ay may narinig siyang mga yabag. Nabuhayan ng loob ang tigre. Agad siyang tumayo at muling sumigaw. Tulong! Narinig naman ito ng isang lalaki naglalakbay sa gubat at lumapit. Isang tigre. Tulungan mo akong makaahon dito. Gusto nakitang tulungan, subalit ako'y nangangamba sa maaaring mangyari. Pakiusap, ay pagpatawag mo na. Ako'y magpapatuloy na sa aking paglalakbay. Teka, sandali! Pangako, pag tinulungan ko ako dito, tatanawin ko tong isang malaking utang na loob. Tila labis na naawa ang tao sa tigre, kaya muli itong bumalik at naghanap ng paraan upang makalaya ito mula sa hukay. O ayan, malaya ka na. Tinignan ng tigre ang tao at kumikit ito sa paligid nito na para bang gusto siyang kainin. Ganyan ba ang iyong pagkanangamutan na loob at pagkakakita ng pasasalamat? Sabi mo, hindi mo ako kakainin. Kalimutan mo na yun. Gutom na ako. Ilang araw na akong hindi ko makain. Kakainin na kita ngayon. Rar! Sandali! Tanungin muna natin ang puno ng pino kung dami ba akong kainin. O sige, pero pagtas niyan, ay kakainin pa rin kita. Matapos sumang-ayon ng tigre, ay sinalaysay nila ang nangyari sa puno ng puno. At sinabi naman nitong, anong alam ng tao sa pagtanong ng utang na loob? Pinuputo nila ang aming sanga, pati ang aming mga dahon, upang pagpainit ng kanilang mga tahanan. Taon na binibilang upang kami lumaki. Subalit anong ginagawa nila? Pinuputol nila kami upang panggawa ng kung ano-ano. At isa pa, tao rin naman ang gumawa ng buhay na iyan. Kaya utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip pa. Tara, sige. Tara, sige, tigre. Pawiin mo yung gutom at kainin ng tao iyan. Oh, anong masasabi mo? Sa mga sandaling iyon, ay dumaan ang isang baka. Hintay! Bakit naman? Tanungin muna natin ang baka kung dapat mo ba akong kainin. O sige. Matapos sumang-ayon ng baka, ng tigre, sinalaysay na naman nila ulit ang nangyari sa baka. Sa mga tuwid, hiningin nila ang opinyon ng baka. Sinabi naman ito, at sumumbat ang baka sa ganang akin, walang dapat kung anong isipin, kung ano ang dapat gawin. Dapat mong kainin ng tao, tigre. Tingnan mo, simula sa aming pagkasilang ay inaalipin na nila kami. Kami yung nagbubuhat ng mabigat. Pinag-aaralan nila kami sa bukid upang makapagtanim sila. At anong ginagawa nila kapag kami matanda na? Pinapatay nila kami at ginagamit ang aming balat upang gumawa ng kung ano-ano. Kaya wag mo na akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Oh, kita mo na? Lahat sila isang ayon sa akin. Alam ng kakainin na tao kita ngayon. na ito na ang kanyang katapusan hanggang sa isang kuneho ang lukso-lukso at tumaan. Stop! Bigyan mo pa ako ng muling pagkakataon. Tanungin natin ang hatol ng kuneho kung dapat mo ba akong kainin. O sige, pero pagtaas niyan, ay kakainin na talaga kita. Muling isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari sa kuneho. Ipinitit nito ang kanyang mata at mataman siyang nakinig. Ipinigalaw ang kanyang mga tenga at muli, idinilat ang kanyang mga mata.
At sinabi nitong kung siya ang magbibigay ng hatol, kailangan niya munang mag-isip. Kailangan silang magbalik kung saan nangyari ang pangyayari. Kaya inutusan niya ito na ituro sa kanila ang daan. Itinuro naman ng lalaki at ng tigre ang daan patungo sa nasabing hukay. At inutusan sila na umalik sa kanilang mga pwesto noong nangyari ang problema. Maaari ba kayong bumalik sa inyong mga posisyon? Tumalon agad ang tigre. Ang nais lamang niya ay matapos na ang usapan upang matapos na. At makain na niya ang tigre, ang tao. Pagkatapos tumalon ng tigre, ay napatingin ang kuneho sa kanilang mga pwesto. Napaisip ang kuneho at naisip niya na nagsimula lamang ang problema ng tulungan ng tao, ang tigre, sa mga tuwid. Kung hindi nagbigay o nagpakita ng kabutihang loob ang tao sa tigre, ay walang magiging problema. Kaya ikaw tao, pwede ka lang ipagpatuloy mo na yung paglalakbay. At ikaw naman, tigre, dapat lamang manatili ramang yan. Matapos magbigay ng hatol ng kuneho, ay nagtuloy-tuloy na siya sa kanyang paglukso. At dyan nagtatapos ang kwento o ang pagulang ang hatol ng kuneho. Maraming salamat sa inyong pakikinig.